Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV, palakpakon. Yon. At meron tayong pag-uusapang matindi ngayon. Himay-himayin natin to hihimay-himayin ko sa abot ng aking makakaya. So, ngayon pa lang na ako, hihingi na ako ng pasensya. Base lang to sa aking obserbasyon. Dahil nga naman itong si George, Comelec Chairman George Garcia is parang iba yung sinabi sa una bago mag-eleksyon at iba yung sinabi pagkatapos ng eleksyon. So makikita natin yan ngayon at eto maganda nga at tang SMNI naglabas ng ng yung sulat mismo, yung statement nito ni George Garcia. Kaya basahin muna natin bago natin i-play yung video. Tapos itong Namfrem parang nga daw, nagtataka sila ba't parang wala pang pinapadala. Mamaya pag-usapan natin lahat yan. At bago tayo mag-umpisa, please like and subscribe to my channel at pati na rin po sa aking Facebook page na Paring RJ. Yan, palakpakan ulit. At by the way guys, bago tayo mag-umpisa, balak ko kasi magkaroon ng balak ko gumawa ng charity work dahil nga syempre meron naman tayo mga blessings na dumarating sa ating buhay. Kaya gusto ko ibalik natin yan kahit papano, kahit yung konti lang. Syempre pag binigay ko lahat, wala na. Kumbaga magbabalik lang tayo nung natatanggap natin. Ngayon, ganito. So maaga pa naman, malay natin, baka by June, syempre pag-aaralan ko pa to by June tayo. Pwede kayo mag-email sa akin ng mga family na talagang mahirap, yung talagang, alam nyo yun, yung masasabi natin na hirap talaga sa buhay. So tatry nating mabigyan sila ng kahit papano konting tulong. Pero hindi pera, pagkain to. Yung nila, magagamit nila sa pang-araw-araw. Pag pera, mahirap yun. Hindi natin kaya yun. Lang to, kumbaga parang ibabalik lang natin yung mga blessings na natatanggap natin dun sa mga mahihirap naman. So, ganun lang. Hindi tayo, at least kahit papano, nakakatulong tayo ng sarili natin. Na hindi tayo manghihingi dito Hindi tayo ang banateros hindi nanghihingi yan Wag kayong magpapadala sa akin ng wag kayong magpapadala sa akin ng mga kunyari gusto niyo ng tulong, mahirap na. Mahirap na ma-issue. Ang gusto nating mangyari, lang tayo, support lang tayo dito sa channel natin. So yung kikitain ng channel natin, yung konti itutulong natin. Yun, ganun. Malaking bagay na yung yung mag-like kayo tapos mag-subscribe. Tapos i-share nyo na rin sa mga tropa natin. Ngayon, ganito ang mangyayari. Isa-send nyo sa email ko yan, yung family pictures, tsaka yung kwento nila para mapag-aralan natin at yung address. Pero hindi ito hindi ito yung porket sinend nyo na kayo kagad. Huwag ganun. Wait tayo. Siyempre, kung madami man o kung konti, depende yun sa sitwasyon. Kasi siyempre, malalaman pa natin kung kung once a month, twice a month, depende yun depende yun. Hindi naman tayo ganun kayaman at hindi tayo talaga mayaman. So yung konti, ibibigay natin yan dun sa mga mahihirap talaga na ating kababayan. So at least kahit pa paano makatulong tayo ng konti. Yun lang, pero wala tayong hihingiin wala tayong hihingiin. Baka may sa inyo dyan may mag-PM sa inyo na sa kanila nyo ipadala yung yung sponsorship. Huwag ganon, walang ganon. Kumbaga sarili natin yan, sarili nating pera ang itutulong natin dyan. Ayun ang maganda. Bali aaralin ko pa konti pero ina-announce ko na sa inyo. Soon ilalagay ko yung email ko dyan para doon nyo isa-send yung pictures at yung details nung family at nung yung address nila. Luzon lang po muna Baka mamaya yung isend nyo dun sa may
Sa may Marawi, hindi natin kaya yun. Malayo masyado. Dito lang tayo sa Luzon. Ha? Mga kababayan, mga pare, mga banateros. Yun lang po muna. Anyway, umpisahan na natin ito. At kasi ito muna, yung letter muna bago natin i-play yung video ni ang tawag dito ni Garcia. Ito muna yung una niyang sinabi. Tanggalin muna natin yan. Masarap yan. So ito yung kumbaga inano ng SMNI na ang tawag dito yung video niya ginawa ng SMNI na na letter o baga lutang eh. Sige, basahin niyo to. Ito yung yung before election. Ito yun. Ang pinakamagandang features nito, ito yung tinutukoy niya, yung VCM. Wala po ito dati. Kaya nga po natin ito in-upgrade. So in-upgrade daw, nilagyan ng malaking screen para makita. Now, ito yung sunod. Ito pong machine na ito, once na matapos ang pagboto sa maghapon, sasabihin natin ang botante, o example nyo to, sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500 at ang nakaboto ay 300. Pag suma total na, ang makinang ito ay magpiprint muna ng 9 na election return. So 9 daw. Bakit 9? Ito yung sagot niya. Bibigyan po kaagad sina PPCRB, NAMFREL, ang majority party at ang isa ay ipapaskill agad sa labas ng presinto ng guro. Bakit? Para malaman natin agad na lahat ng nakuhang boto ni Ma'am Doris, for example, bilang mayor, at kung ano ang boto ni Sir Allen bilang gobernador, for example yan malalaman mo agad. So, ang sinasabi niya dito, after nung pagboto, halimbawa, ang pagboto natin 7 to 7. So 7 PM, after na makapagboto, magpiprint daw yung VCM o yung machine ng ng 9 na election returns. So para daw 'yun dun sa sa PPCRB, NAMFREL, dun sa party, sa mga kandidato, 'yun daw 'yun. So para makita daw na magtatali, ito tuloy na muna natin. So ang niya dito para maging transparent. Okay. Pare-pareho yung ipiprint, pare-pareho yung ipapadala dun sa COMELEC. Yan. O yun po ay pagkatapos mag-print, magpa-skill at makapagbigay, tsaka lang magtatransmit ang machine ng result sa bayan o syudad at sa COMELEC central server. So, after daw makapag-print, nung 9 na sinasabi na yon, okay, napagbigyan niya yung PPCRB, NAMFREL, yung mga botante na nandoon, at alam ko media, kasama niya ng media nabibigyan para may papaskill. After daw nun, tsaka magtatransmit yung COMELEC sa central server. I mean, itatransmit daw sa COMELEC central server yung resulta nung election, yung presinto na yon. So yun first time po ito sa NAMFREL. May sarili silang server sa PPCRB, may sarili rin. Ganun din sa majority party, minority party at sa media, lahat may sariling server. So meron daw mga server yan sila, tapos bibigyan daw sila nung election return isa-isa para ma-monitor. Tapos titignan daw nung isa, ano yung nakalagay sa'yo, 100 o 300 yung boto. Kailangan pare-parehas daw yun. Okay? Ngayon po, ibig sabihin lahat ng entities na yan pwedeng magkumpara. Yun ay sinasabi ko. Pwede daw silang mag-compare kung tama yung pare-parehong yung binigay sa kanila na election returns, kasi bibigyan sila ng kopya Kailangan daw pare-pareho yun. May i-compare nila. Halimbawa, ang pinadala sa'yo mula sa Precinct 1 ng teleradyo, ang boto ni Ma'am Doris, for example, 100, tanungin mo yung iba, 100 ba sa'yo? So, magtatali nga daw. Kailangan daw pareho. Pwede sila mag-compare at tingnan kung ang election returns nila na na-print ay tugma kasi may kopya rin sila
naman sila. So, kailangan pare-pareho daw po yan. Pwedeng i-text ng observer, watchers, at coordinator ang resulta. So, next. Ang mangyayari dyan, parang magiging transparent nga. Pare-pareho yung itatransfer natin dun sa Comelec Central Server at yung mga na-print at binigay sa inyo para pare-pareho. Okay? Ngayon, ang nagiging problema kasi meron yung dagdag bawas kung hindi nyo naalala nyo, yung from 20, kung halimbawa si Senator Bongo 26 million, naging 21 million na lang. So yun yung nakakapagtaka dito. O ito na, pagkatapos makapag-transmit ng resulta, ang machine ay magpiprint ng 21 election returns para sa mga hindi nabigyan. At for extra daw to, extra. At kapag nakapag-print na ng 21, ito ang pinaka-importanting parte. Kaya dapat ang mga kandidato at political parties ay huwag aalisin ang kanilang watcher hanggang hindi tapos. So ito daw ang pinaka-importante kasi after daw nung 21 prints, bubuksan daw yan. Tingnan niyo Ang larawan ng balotang nahulog sa makina sa buong maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watcher. Pwedeng nilang picturean, pwede nilang i-video. So ito yun. Ito yung parang hindi nangyari. So para nga daw masasabi nating tawag dito transparent, pagkatapos daw ma-print ng 21 na election returns yung papamigay, yung resulta pwede daw nilang picturean yun. Yung mga image na hinulog doon. Lahat daw maghapon nung bumoto, halimbawa 1,000 ang bumoto diyan maghapon sa isang presinto. Lahat daw yun ng bumoto doon, yung balota na nandun, pwedeng picturean ng mga watchers at ng mga political parties. Yung mga bantay siguro nila, okay. Ang basihan ng proklamasyon ay ang na-transmit na resulta lamang. So yung doon daw papunta sa Comelec after niyan. Yung resulta, ayun daw ang magiging basehan para sa kung sino ang nanalo. Pero maka-counter check natin kung ang manually counted na balota ay tutugma sa election returns para mawala ang duda. Ito yun. Ito yung sinasabi natin na hindi nangyari. So kailangan meron talagang manual count. Agbibilang ng manual para matugma o masabi natin na magtatali yung na-transmit doon at yung nanditong boto para mawala yung pagdududa. Ano nangyari, sir? Ba't parang wala naman? Parang walang ganto. May nakita ba kayong ganto, mga kababayan? Wala di ba? Tapos nasasagot na natin ang tanong na nabilang ba ang boto ko? Yun nga yung mga tanong ngayon Nabilang ba ang boto ko? Ito maganda yung gusto niya mangyari para transparent nga tayong lahat, para makita natin na tama yung nandun ay ihulog sa balota, yung boto doon sa balota at yung mga na-transmit. Okay? Ibig sabihin ang machine ay hybridized, meaning pinag-combine ang automated at manual process kasi papayagan naming picturean ang mga balota. So, yung pag-picture ba ng balota nangyari? Ayan ang tanong ko, ha? Baka naman nangyari yan, ha? Hindi lang natin alam. Ewan natin. Diba? Kasi para matama yung pagtatransmit at yung boto dito sa presinto, kung magtutugma yun, maganda. Pero parang wala yatang pinayagan na wala yatang nangyari na ganyan na ipapamigay yung at yung tawag dito, yung pipicturan, parang wala tayong nalabas na ganyan pa. Kaya nga po, kung ako ang botante o kandidato, hindi kita bibigyan ng allowance kung may ganun pa. Akin ang kopya ng election returns at mismong picture ng lahat ng balota na mabibilang ko rin manually ang boto ko. Pero by that time, na-transmit na yon.
alam na nila kung sino sila o panalo. O ano 'yun? Maganda yung gusto niya mangyari dito, 'di ba? Maganda. Ito yung after before election. So maganda yung gusto niya mangyari. Pipicturean para meron tayong kasiguraduhan na yung boto ko yun talaga. Bibilangin manually, yung boto ko yun talaga. O 'di ba? Every watcher 'yan. Kailangan daw may watcher ka doon para pipicturean nila. Tapos yung transmit itatali ngayon doon sa boto na yung manual counting nga. So yan yung gusto nating mangyari pero parang hindi nangyari. Okay, next. Ito naman yung after election. Ito. So ang ganda, gusto natin ng manual, balikan natin, manual, meron daw electronic at manual count. So parehas yan, hybrid daw yan. So pipicturean, may isa-send na 9, tapos ipapasa doon sa NAMPREL tsaka sa PPCRB. Yun daw, okay? Ito naman yung after election. Yung presinto pagkatapos na ng kanyang pagbibilang, nag-imprenta ng election returns, ito daw yung 9. Pagkatapos mag-transmit siya ng resulta sa COMELEC, PPCRB, NAMPREL, media server, majority and minority, municipal board of canvassers, and NBAC. Magta-transmit siya ng resulta mula senador hanggang konsehal. Lahat sila ay makakatanggap, dapat pare-pareho ang natanggap nila mula sa presinto. Okay. Ganyan din yung sinabi ng una. At syempre magta-transmit yan doon sa pinakabayan niya para naman sa pagpoproklama at canvassing ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor at sangguniang bayan. So yan. Okay, kagabi after election, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor kagabi pa lang bago mag 10 PM sapagkat tapos na agad sila. So kung lahat ng mga presinto ay natapos, magpapadala yan sa lahat. Okay. Ngayon, bawat entity, COMELEC, PPCRB, NAMPREL, media server sa COMELEC ay real-time. Real-time daw So real-time daw. Ito yung pinaka keyword natin, real time daw na magse-send. Okay. Kung anong ipapadala sa presinto at automatically converted into human readable. Wala naman tayong yung human readable data na yan noon Kaya yung nakikita nyo kagabi sa COMELEC website, nababasa nyo kaagad kung anong figures, anong boto, human readable data. Okay. Ito. Yung sa NAMPREL, PPCRB, media majority at minority, hindi siya real time kaagad. What? Paano hindi naging real time? Okay, balikan natin yung pangalawa. Okay, ito ba 'yon? Okay. First time po ito sa NAMPREL na may sariling server sa pamamagitan sariling. Ganon din ang majority party, minority party media. Ngayon po, ibig sabihin lahat ng entities na yan pwedeng magkumpara. Halimbawa, okay, pwede silang mag-compare at tignan nila kung election returns nila magpiprint na tugma kasi may kopya rin naman sila. O yun, real time din. Kasi after dapat nung makaboto lahat, magpiprint na yun. So real time. Ano yung sinasabi mo dito sa pangalawa na hindi real time? Ito yung isa. Ang basehan ng proklamasyon ay ang na-transmit na resulta lamang, pero maka-counter check natin yan kung manually counted na balota ay tugma sa election returns para mawala ang duda. Okay? Ito. Kaya nga po, ayan na yan. So, ang hinahanap natin dito, bakit ang sabi niya after nung masasabi nating after daw nung election o yung pagboto ng mga Pilipino sa presinto na yon o pagboto ng tao sa presinto na yon, magpiprint daw ng 9 na kopya.
ng resulta. Okay, tapos wala naman siyang sinabi na kailangan human readable. Ano yun? Hindi. Magpiprint siya ng resulta, bibigyan niya PPCRB, NAMPREL, yung majority, minority, tapos media, bibigyan daw. 9 daw yan, isa-isa daw bibigyan. Tapos ngayon, i-compare mo. Ngayon, paano makiko-compare? Ba't may sinasabi ka pang human readable? Kasi yung sabi niya dito, yung sa NAMPREL, PPCRB, media, majority at minority, hindi siya real-time kaagad. Kinakailangan ipoproseso ng data na natanggap nila kasi kapag sinabay ang data na ipinadala ay tinatawag na machine readable. So, kinakailangan iproseso. Kala ko ba, sir, yung pagkatapos natin bumoto, pwede mo nang ibigay dun sa isa-isa nila. Sa NAMPREL, PPCRB, media, majority, minority. Tapos, i-compare nila. 'Di ba? Kung 100 ang boto mo, tama ako 'di ba mga kabab? Kung 100 ang boto mo, mai-compare nila 100 din ba diyan nakalagay sa iyo. So mai-compare nila ngayon, real time. Wala kang sinasabi dati na machine readable. Kailangan pa i-proseso, walang ganun. Kasi ang sabi mo, makikita kagad nila at mai-compare yung mga boto doon sa presinto. At isa-isa nilang makikita, ayan, tama ba yang sayo? 100 ba yung bumoto sayo? O tama ba yang sayo? PPCRB, 100 ba yung boto dyan? O NAMPREL, tama rin ba yang sayo? 100 ang bumoto dyan. Diba? Wala ka namang sinabing machine readable. Ano yun? Tapos mayroon pang ipaprocess para maging human readable. Ano? Wala kang sinabing ganun. So ano to? Nagsisinungaling ka ngayon? Ito yung palusot mo? Kasi sa inyo lang kaagad eh. Okay, next. High blood tayo dyan ha. Nakakainis eh, diba? Kasi ikaw, ang sinabi mo nung una, may ipagtatagpo kagad, may kikita kagad natin. No? Pwede pang ang picturean, di ba? O yung picturean, parang hindi pa natin naririnig yun sa kanya. Para may pag-compare natin ngayon yung boto boto na binasa ng machine at yung boto mismo dun sa loob ng balota. Wala pa kaming naririnig sa inyo niyan, sir. At eto pa, yun nga ang pinakamalaking tanong dyan. Bakit? Kala ko ba ang sinasabi niya, pinagyayabang niya makikita nyo kagad yan, ano nyo kagad yan, mababasa nyo kagad yan, maipagko-compare nyo kagad yan. Ba't meron pang machine readable tapos meron pang human readable? Ipaprocess pa para maging human readable. Ano yun? Ano yung pinagyayabang mo nung una na maiko-compare na namin? Diba? Okay, ito. Sabihin na natin nakapagpadala na ng 2 presinto. Sa 15 minutes, first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities ay tig 2 presinto sa amin. Kita nyo kaagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo kaagad makita ang boto, baka ma-delay ng kaunti kasi ipoproseso pa nila para maging human readable. Ganun talaga kasi mga pinoproseso nila. Kita nyo naman. Mali ba ako? Tanong ko sa inyo, mali ba ako? Kasi nung una yung sinabi, ito na lang yung una yung sinabi niya, pagkatapos na ma-print, pagkatapos na makapagboto lahat, magpiprint ng 9. 9 na kopya para bibigyan yung isa-isa NAMPREL, PPCRB, media, minority, majority, yung mga kandidato para makita na nila. Ngayon, magpiprint pa daw ng 21 para dun sa mga hindi nabigyan. 'Di ba? Okay, malinaw. Ang sabi ni Garcia, bibigyan ka agad, magpiprint ka agad pagkatapos ng boto. Ulitin ko magpiprint ka agad ng 9 pagkatapos ng boto para makita at mai-compare natin na tama yung boto, na tugma yung boto. At after nun, wag daw papaalisin yung mga watchers kasi nga
Papakita nila yung image ng mga nandoon, yung mga balota, yung image ng mga boto para pwede daw picturean, para tatali daw kung parehas yung boto na nabilang at yung boto na nandun sa loob. So, yan, malinaw. Malinaw. Ano tong sinasabi mong may delay? 'Di ba? May delay ng koonte, 15 minutes ba yan? Ano sabi niya? Baka hindi nyo kaagad makita ang boto, baka ma-delay ng kaonte kasi pinoproseso pa. What? Anong pinoproseso? Kala ko ba, ang sabi mo pagkatapos bumoto, magpiprinta kagad. Ano pa yung proseso na sinasabi mo? Prosesong Prosesong babaluktutin? Pinoproseso pa nilang manalo yung gusto nila? Di umano? Di ba? Kasi meron pa silang dati wala naman hindi mo naman nabanggit yung human readable eh. Oh. Patay tayo ngayon. Eto mga kababayan, hindi natin to inaano dahil gusto natin gusto natin manalo yung gusto nating kandidato. Hindi. Ang inaano natin dito yung credibility ng COMELEC. 'Di ba? Bakit sila bakit may mga ganyang style? Bakit may mga gantong nangyayari, may mga delay? Kala ko ba ang gusto nyo mabilis. Tapos wala pa yung confident pa siya. Mamaya papanoorin natin, confident pa siya nung sinabi niya nung una. Pero ngayon medyo siya. Puro na lang ito talaga ewan ko sa'yo, George Garcia, puro kapalusot. Alam mo, puro kapalusot. Lumayas ka na dyan sa COMELEC kung ganyan ginagawa mo. Kasi nawawala yung nawawala yung tiwala sa inyo ng taong bayan. Paano na yan? Malaki magiging epekto nito sa 2028 kasi baka naman hindi na bumoto yung taong bayan kasi dinadaya nyo. Di umano. May mga ganyang aberya. O diba? Mangyabang nyo pa eh. Ito bago to. Hindi natin to binili kasi inarkila lang natin to. Tapos dati maliit yung screen, ngayon malaki na. Mas maganda pa yata yung dati. Anyway, tuloy natin. Therefore, kapag pinaprocess, hindi katulad ng sa COMELEC yung ipapadala sa amin sa 15 minutes ay 3 lang. Hindi kasama yung 2 kasi natanggap na namin yun. So yung unang pinadala daw, 15 minutes ang tinatagal bago parang gano'n. Di ba meron yung doble-doble daw, doble-dobling nangyari dyan. Kaya nga nakakapagtaka talaga to eh. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 presinto muli ang papadala sa kanila. Kasama ang naunang 2. Kaya may naunang 2 dito sa 5 ay madodoble doon sa naunang ipapadala. Ang gulo-gulo ninyo. Okay, ito pa. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito, NAMPREL, PPCRB, Media, Majority and Minority na merong program na kinakailangang gawin. Yung program na yon ay ang naglilinis so that ang napatatanggap nyo sa halip na 5 ay 3 lamang. Ang gulo. Ang gulo mo. Di ba, ang linaw-linaw nung sinabi mo na pag tapos ng botohan, magpiprint na kagad para mabasa natin o mapadala na nila, masabi na nila sa mga para ma-post na o yung NAMPREL tsaka yung PPCRB, mga media, di ba? Para ma-post na. Ngayon, meron ka pang nalalaman na process, may proseso ka pang sinasabi na para maging human readable. Ano 'yun? Ang dami nyo naman pinagdadaanan. So ito, meron pong mga entities na sumunod at gumawa ng program at meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng nasabing program. Kung kaya yung isang entity medyo late na nakapagpakita sa telebisyon dahil naglinis pa sila. Ang gulo-gulo nyo kasi, imbis na ibigay nyo, ang linaw-linaw kasi ng sinabi mo may ano pa pala dyan, may mga
program pa palang nangyayari. Ang linaw-linaw ng sinabi mo na pinagyayabang mo pa na pagkatapos ng ng botohan, magpiprint ka agad, ibibigay na sa kanila kagad. So wala silang alam nun. Wala silang alam na may program pa pala na human readable at machine readable ka pang nalalaman. So naglinis nga. Ayun nga daw yung palusot nila, yung sinasabi nila na naglinis, na doble daw yung pagkakabilang, tapos kaya daw bumaba bigla yun, nilinis daw. Yan. Naglabas dahil hindi po nila kaagad nalinis. Okay. Dahil wala silang program na sinasabi. Kung kaya meron pong entities na 2:00 ng madaling araw pa naglinis. Nilinis nila, tinanggal nila yung mga unang 2. Okay. So nakita nyo na yung nakita nyo na yung pagiging sinungaling nito. Kasi nung una, ang ganda-ganda ng sinabi mo. Okay tayong lahat, mabilis tayong lahat, dire-diretso na, wala na magiging problema, maganda to kasi ito ang mangyayari. First time po ito na pagka-print, pagkatapos ng sasabi natin na eleksyon, ng botohan, magpiprint yung presinto ng 9. So bibigyan yung mga dapat bigyan, tapos magpiprint ulit ng 21. After nung magprint ng 21, pwede na nilang picturean yung balota para magtugma yung mga boto yun. Kung may duda na tama ba yung bilang ng boto, makikita doon sa picture. So, ang ganda. Tapos biglang bawi. May human, may human readable pa, meron pang machine readable. Ano yun? Lalo mong pinagulo. Hindi mo naman sinabi yan nung una. Anyway, ito yung video natin panoorin natin to. At kita niyo po napakanipis ng balota. Dati po 160 GSM ang kapal. Ngayon, hindi available. Tignan nyo siya dito, confident siya dito sa pagpapaliwanag niya. Sa Pilipinas yun, sa China lang nai-import. Ngayon po, ito ay 95 GSM lang. Pwede na pong magamit. At kahit na mag-shade ka, ito po, nalagyan namin ng shade. Hindi po siya bumabakat sa likod. Galing galing. Meron po, kunyari po, ito yung balota. Kita niyo po, ang ginawa ko, nag-check ako. Ang ginawa ko, hindi ako nag-shade ako ng buo. Yung iba naman, naglagay ako ng X o kaya yung isa tinuldo ko lang. Para lang makita natin. Babasahin pa rin? Kung babasahin pa rin, medyo yukutin natin ng konti. Kung babasahin pa rin. Para po makita natin. So, ang ibig sabihin, pero pagka po bumoto na sa araw ng eleksyon, dapat po i-shade naman natin ng buo. Huwag naman tuldok-tuldok lang. Pero pwedeng di ba, inaano nga yan? Ewan ko kung may napansin po ba kayo na dati kasi yung yung election natin dati, yung nag-i-start pa lang tayo niyan, pag mali yung pagkaka-shade, pag sobra yung pagkaka-shade, iniluluwa. 'Di ba? Niluluwa ng machine na hindi tinatanggap ng machine kasi nga mali yung pagkaka-shade, may lagpas o maliit. Pero ngayon parang tinatanggap nila lahat. Ewan ko kung may issue ganyan sa ibang lugar pero lahat yata parang wala tayong nakitang issue na hindi tinanggap yung balota Pagpas sa bilog, may chinek Pwedeng lumagpas sa bilog. Wala pong problema. Wag lang tuldok. Alam niyo po, tingnan natin kung ito. Pwedeng lumagpas sa bilog, wala pong problema. Bakit ganun? Ang weird hindi ko magets Bakit? Ewan ko. Babasahin pa rin kasi papansin niyo po, meron akong isang boto na tinuldo. Ano yun? 'Di ba dapat nasa bilog lang para mabasa yung boto mo? Ano yun? Okay lang sa inyo na hindi na lumagpas-lagpas kasi baka nakaprogram na yan? Kahit anong ilagay niyo diyan, nakaprogram na kasi yan. Ganon? Nagtatanong lang tayo nagtatanong lang naman tayo. Baka nakaprogram na kasi. Kaya kahit anong ilagay nyo dyan, wala nang mangyayari. Hindi na yun iluluwa. Kulang. Hindi ko po sinid. Steady mo, Chairman. Yan, steady. Yan, parang tuldok lang na maliit. Tinuldo ko lang po. So sana po, pero ang ating pakiusap, punuan naman natin ng buo. Kapiraso na lang naman. Kasi baka sabihin, hindi bilangin. Pero bibilangin po. Ngayon po. Di ba?
Nawiwirdoan ako dun eh. Tingnan natin, Ayan. tingnan niyo po ha. Yung kasama po ni Chairman si Comelec Kita niyo po, spokesperson almost 3 seconds lang pumasok Wow, yung balota natin. galing. Binasa ba? Ngayon po, bine-verify ang balota. Tanggalin po muna natin ang privacy. Pwede palang tanggalin yun. Okay. Bine-verify siya. Inaalam, ito may tunay na balota? Naandyan ba talaga ang lahat ng security markings? At dahil na nababasa na niya, bigla po siya may lalabas na resibo. Okay po. At yung resibo, pwede mong tingnan kung sinong binoto mo. So yung... Pwede mo makita yung mismong balota. Ay, galing. Pwede mo ibangga. Pwede ibangga, may 15 seconds ka para akita. Wala mo akong kahit nakitang yung ganyan. Nang bumoto ako, wala. Papasok. Binasa. Oo. Sa party list, ang binoto ko po, halimbawa ay Ito yung sinasabi niya na pwedeng picturean. Mamaya, sasabihin niya yan. Alimil. Ayun po yung kauna-unahan. 5 seconds naman po yun. Maiksi lang. Makikita nyo. Ngayon po, kung mapansin ninyo, meron po nasa gilid na parang receptacle. Dati, pagka may resibo ka, so una, bawal mag-picture. Yung mismong nasa screen. Bawal din picture ng resibo. Titingnan mo lang yan. Tama, ito yung binoto ko. Ito po nga yung resibo ito, ay ilalagay mo sa receptacle na ito. Wala na tayong ballot box na dilaw na gagamitin. Diyan po ilalagay yan. At kung mapansin nyo po, meron po, ito po hindi nakasaksak sa kahit saan. Sa inyong... battery yan, battery ito po operated. yung battery. Pwede pong battery. Ito pong battery na ito ay na-test. 14 hours. Isa lang na-consume na ba? So, pwede... So, ang problema nga dito kasi, kaya nangyayari daw dyan may mga problema. Ang palusot nila dyan, mainit nga. Ito kasing machine, alam ko kung hindi ako nagkakamali, galing Korea daw yan. So, malamig talaga doon. So, syempre, ang mga lugar kasi dati dito sa Pilipinas, kadalasan kasi walang aircon ng mga classroom. So, mag-iinit talaga yan. Kaya daw may nagiging problema. Yun daw ang ano nila. Tumakbo ng 3 araw kahit walang kuryente sa lugar. Sapagkat ito po ay confident siya. lithium Tignan nyo battery. Okay. At pagkatapos po, meron din po siyang pwedeng gamitin ng ating po mga PWD, lalo-lalo na po yung mga kababayan natin na wala pong paningin, pwede po silang gamitin upang malaman kung talagang ang binoto ay tama. Para ma-operate po ang mismong makina ng mismong teacher, ang bawat isang teacher, 3 po silang miyembro sa bawat isang presinto ay bibigyan ng ganito. Ano yan? Ito po yung pinakatinatawag na security card na bago ma-operate, bago mapuksan, kailangan sila may hawak yung teacher mismo at meron silang password. Not anyone can open it. At ang balota po ay precinct specific. Ano ibig sabihin? Kung yung balota ang hawak-hawak ni Ma'am Camila ay naka-assign sa precinct 1A, biglang may nagnakaw niyan, dinala sa precinct 2A, hindi po siya babasahin ng machine sa precinct 2A. Tama. Dapat po ay siya po ay babasahin lang ng presintong ito. So alam nyo, maganda yung gustong mangyari dito nung ano. Ito yung ano before election. Maganda yung mga gustong mangyari para sa mabilis at maayos na election at masasabi natin na walang pagdududa. Ito yung sinasabi niya nung una. Wala pang eleksyon yan. O, sige, tuloy natin. Pinakamagandang feature po nito, Sir Alvin, at nawala po ito po lahat, ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve in-upgrade natin. Ito po nga yung machine na ito, once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon. Ito na. Sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500. At ang nakaboto, Sir Alvin, Ma'am Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na, yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority Party, at ang isa ay Yun. skill na kaagad sa labas ng presinto ng So ulitin natin. si Majority Party, si Minority Return. Magpiprint daw ng 9. Wala siyang sinasabing human readable o machine readable ha. Pakinggan nyo ha. Bakit siya? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority Party, at ang isa ay ipapaskill na kaagad sa labas ng presinto. Ipapaskill na sa labas ng presinto. Ibig sabihin yung total ng mga bumoto o yung mga nanalo o yung mga binoto ng mga tao nandun na sa may election returns. Makikita na kagad doon sa labas ng presinto kasi ipapaskill mo na eh. Pwede mo bang ipaskill dyan yung sinasabi nitong machine readable at human readable? 'Di ba?
ito yung mga bagay na hindi natin nakakapagtaka eh. Ano yung sinasabi mo na ano? Ano yung sinasabi mo na itong unang sinasabi mo before election, pwede na kagad makita. Kaya nga ibibigay mo na sa kanila isa-isa eh para i-compare. Pakinggan ulit natin. Sinto ng teacher. Bakit? Para malaman kagad ng lahat ano ang nakuhang boto ni Ma'am Doris. Yun. Para alam ng lahat na kung ano ang nakuhang boto ng example natin si Ma'am Doris. Ano yung nakuhang boto ng politiko para alam na daw ng lahat. 'Di ba? Mayor, ano ang nakuhang boto ni Sir Alvin bilang governor? Alam mo na kaagad. Alam mo na kaagad. Sige, bakit ka may sinasabing yung may delay na may kailangan pang 15 minutes para maipasa yung unang unang batch, may sinasabi ka pang ganon, yung sa presinto kailangan maghintay sila ng konti kasi baka may delay, 'di ba? Baka may delay kasi ipaprocess pa daw ng yan. 'Di ba ang linaw ng sinabi niya? Mali ba ako? Ang linaw nung sinabi niya, ipapaskill na nga kagad sa labas ng presinto para makita ng mga tao kung sino yung nanalo ano yung sinasabi mong ipaprocess pa? Yun po ay pagkatapos mag-print at makapagpaskill, makapagbigay, tsaka lang ang machine magtatransmit ng result. Nakatransmit. Saan itatransmit? Sa bayan o syudad? Sa COMELEC Central Server. Yun. So, ang una daw makakaalam ng sino ang nanalo ay yung nandoon sa presinto, yung mga bibigyan. Masasabi natin na PPCRB, NAMPREL, yung mga majority, minority, yung mga mayor o yung mga nandoon, yung media, yun kagad ang makakaalam kung sino ang nanalo bago itatransmit yung mga data doon sa COMELEC Central, tapos sa mismong munisipyo, di ba? Ang linaw First time po ito. Sa NAMFREL may sarili silang server. Okay. Sa PPCRB may sariling server. Kami, media. Sa majority party, sa minority party, at sa media may sariling server. Lahat ng media meron. Doon po, located sila sa isang data center sa Makati. Share sila. Ngayon po, ibig sabihin, lahat ng entities na yan pwede magkumpara anong pinadala sa'yo sa precinct 1A. Di ba? Doon pa lang, malalaman mo na daw kaagad. Ano yung sinasabi niyong Ano yung sinasabi niyong may may human readable? Ipaprocess pa. Ng teleradyo. Anong pinadala sa'yo? Ang pinadala sa akin, ang boto ni Ma'am Doris ay 100. 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? Pwede sila mag-compare. Tama. At ano yung election returns na na-print? Kasi may copy naman na sila. Pwede i-take. Di ba? Nakikita nyo mga pare, mga kababayan, mga banateros. Alam na daw nung nasa presinto kung ano yung resulta kasi meron na nga silang election returns, binigyan na sila at pwede nilang i-text na doon sa kung sino yung nanalo. 'Di ba? Alam na nila. Ano yung sinasabi mong 'Di ba? Ano yung sinasabi niyang kailangan i-process pa ito, maghihintay pa ng kailangan 15 minutes ang tatagal bago maging maging human readable. Ang sabi mo dito, pagkatapos bumoto ng kabuuan, maglalabas ng 9 na election returns at ipapaskill nga yung isa doon sa labas ng presinto para malaman na kung sino yung nanalo, tsaka magsesend doon sa COMELEC data para meron silang So ang una makakaalam daw yung nandun sa presinto kasi yun yung bibigyan magpiprint Okay? Ngayon, bakit itong after election meron siyang sinasabing human readable, machine readable? Ano yun? Bakit may ganun? Kaagad ng mga observers nila, watchers at saka coordinators. Ang boto ni Mayor Doris ay 100. Di ba malinaw? Malinaw yung sinasabi niya na malalaman kagad nating lahat, malalaman kagad ng mga nandun sa yung watchers o yung mga teachers na nagpa-facilitate doon sa presinto, alam kaagad kung sino ang mananalo. Alam kaagad kung sino yung mataas ang boto.
Kasi nga merong election returns, binigyan sila isa-isa. So yun daw yun. Tumugma ang lahat ng yan. Kasi pwede mo daw i-compare kasi nga kung ano yung pinadala sa inyo, 'di ba? At pagkatapos po niyan, pagkatapos po makapag-transmit ng result, ang machine do sa sinabi ko mga entities, ito naman po ay magpiprint muli ng 21 na election return. 21. So para naman yung mga hindi nabigyan, Ma'am Doris, mabibigyan naman ngayon muli. Okay. At pag nakapag-imprenta na ng 21 election returns, ang pinaka-importanting parte. Kaya dapat yung po mga kandidato, yung po mga political parties, huwag niyo pong paalisin yung inyong mga watchers at huwag niyo silang bibigyan ng allowance hanggat hindi natatapos. Bakit? Lahat po ng pictures ng balota na nahulog sa maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watchers. Pwede Parang hindi yan nangyari So parang hindi yan nangyari. So yun naman pala. Ngayon, ang sinisigaw natin ngayon ng mga kababayan natin na kailangan ng manual counting, nandun naman pala yung picture. So mas madali na. Hindi na kailangan buksan, siguro i-ano na lang, i-set na lang na ipakita yung mga pictures, pwede mong i-record, pwede mong picturean isa-isa. Okay. Ando naman pala, bakit ayaw nyo manual recount? 'Di ba? At minamadali nyo yung proklamasyon. Ito na nga, tapos na nga yung proklamasyon Ang inihingi na lang natin yung yung malaman natin kung talagang walang kaduda-dudang ginawa itong COMELEC o walang hokus-pokus na ginawa itong COMELEC patungkol dito sa election 2025. Para ngayon, sigurado tayo, pag boto natin sa 2028, alam natin na totoo yung sinabi ng COMELEC at hindi nang bubudol. Yun lang naman 'Di ba? nilang picturean, pwede nilang i-video. Okay. So kung ako watcher ni Mayor Doris, pipicturean ko yung lahat ng 300 na balota. Para mabilang ko manually, ilan talaga ang boto ni Mayor Doris doon sa presinto na yan, manually. Papapicturean isa-isa? Papayagan po na yung picture. Hindi ba sayang sa oras yun? Ibig sabihin, that will add to the whole time process. Pero hindi po, dahil nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Okay. Kasi remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit na result. So, ang basehan ng proklamasyon ay hindi yung nandyan sa loob. Parang mayroong Kasi, kung halimbawa yung na-transmit doon nanalo yung isa at yung nabilang dyan natalo yung isa o nabilang dyan yung nanalo, ulitin natin. Halimbawa, si Mayor o si Senator, si Mayor 1, Mayor 2. Okay, kung yung na-transmit doon sa COMELEC, ang nanalo si Mayor 1. Tapos, yung nandyan sa loob, ang nanalo si Mayor 2. Baliwala pala yun. Kasi ang basehan daw nila ay yung na-transmit, hindi yung nasa loob. Pakinggan ulit natin Isipin nyo mabuti. So, baliwala pala yung nandyan. Kahit sabihin na nating mas mataas yung boto ni Mayor 2, siya ang nanalo dun sa loob, ang importante pa rin yung tinransmit na nanalo si Mayor 1. Okay. Yan ang proklamasyon ay hindi naman yung Okay, pakinggan nyo nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Okay. Kasi remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit na result. Di ba? So, baliwala pala yung mga nandyan kasi ang mahalaga yung na-transmit na result. Yung na-transmit na result, pwede mong dayain. Diba? Data yan Okay? Hindi natin sure kung paano nyo gagawin yan, pero pwede. Ngayon, yung hindi daw magiging basehan, yung nandyan. Ulitin natin pakinggan nyo maigi. Hindi magiging basehan yung nasa loob ng yung mga balota na nandyan sa loob ng box kasi yung babasihan ng proklamasyon ay yung nasend. Kaya naman pala ayaw nila. Kasi baliwala na.
o meron silang tinatago kaya ayaw nilang ayaw nilang ano ulit yan, manual recount kasi nakaset na. Nakaprogram na yun ang mananalo. Ganyan yan. Sir Alvin. Okay, Kasi ang at remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit lang na result. Para lang po ma-counter-check natin ngayon kung ang bilang ng manually counted na balota ay tumutugma doon sa election returns. So, paano yun? Kung mali yung na-transmit, iba yung data nung na-transmit o yung sa election return, tapos doon sa mismong boto niyang, yung mga boto sa balota. So, kung magkaroon ng kaibahan, anong mangyayari? Baliwala na kasi ang importante yung na-transmit. Yun ang mahalaga. Ayun ang basihan ng proklamasyon. Tama ba, mga pare? Di ba? Ang weirdo eh. Dito pa lang may sa kasablayan na eh. Ano lang kasi to eh, mabilis magsalita kaya hindi natin na hindi natin na medyo ay oo nga ay pwede nga tumatalon kaagad siya eh. Para pumawala na ang duda, meaning masasagot na natin ilang tanong. O mawala yung duda, pero ang magiging basihan ng proklamasyon ay yung nandun sa transmittal. Eh hindi yung nandun sa loob ng ng box na yan. Ng machine. 'Di ba? Na bilang at minadali nila yung proklamasyon. Ang boto ko. Maaaring hindi mo masabi talaga yun ang balota mo, pero at least po, alam mong 400 ang bumoto na botante, ito ang bilang at may nakumpara mo pa. So, ibig sabihin, yung machine po ngayon ay hybridized. No, hybrid. Meaning, pinag-combine mo ang automated at the same time manual. Kasi makikita yung at tapayagan namin picturean. Kaya nga po, kung ako yung botante, ako yung kandidato, dito bibigyan ng allowance kung hindi mo bibigay sa akin yung resibo, yung election returns, at yung mismong pictures ng lahat ng balota para mabilang ko naman yung boto ko manually dyan sa presinto. Pero by that time... So nakita nyo mga kababayan. Nakita nyo na. So ang unang sablay ay yung sinasabi niyang election returns na kailangan daw ibibigyan daw ng magpiprint daw ng 9 yung mga yung machine para bigyan daw yung mga dapat bigyan. At ipapaskil nga yung isa dun sa labas ng presinto para alam na natin kung sino yung nanalo. Tapos tsaka magtra-transmit. Yung pangalawang sablay naman, so papayagan daw nilang picturean. Tapos pagta-transmit, magiging mahaba nga daw yun, sabi ni Sir Alvin, magiging mahaba sa oras. Hindi naman importante yung nandito sa machine eh. Ang importante yung na-transmit. So kahit anong mangyari yung nasa loob, kahit anong bilang nun nasa loob, ang importante yung na-transmit. Paano kung binago nyo na yung na-transmit? Paano kung nakaset na yun? Paano kung nakaprogram na yun? Di baliwala na yung pagmamanual counting din natin dahil baliwala yun nandun. Diba? Hindi ko alam kung may mga Pilipino tayo o mga watchers tayo na nagpicture o pinayagan nilang magpicture ng sa balota o dun sa kasi 'di ba sabi pwede daw picturean. Hindi ko alam kung merong nagpicture niyan para malaman natin kung tama ba yung election returns o yung nandiyan sa may machine. At ang isa pa palang problema, 'di ba? Ang sabi niya malinaw na malinaw pag nagprint na daw makikita na doon sa election returns. Hindi meron pa siyang sinasabi ngayon sa pangalawang video na may human human readable. Panoorin naman natin tong isang niya. Ito na yung after election. Panag sa inyong lahat. Ay, wait. Inyong mamarapatin. Sabihin na po natin na yung mga bilog na yan ang mga presinto ng bawat isang bayan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan, yan ang isang bayan. Okay po. Yung bilog na yan, pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos, magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito, magtatransmit ng result sa COMELEC.
tawag po nito servers. Okay. Transparency servers, COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Okay. Magtatransmit media server. Meron pong majority at saka minority. Yan. Minority. So, ibig sabihin, ito po, direct na magtatransmit, pero Municipal Board of Canvasser, MBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang konsihal yan, lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. At syempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya, yung canvassing ng pinakabayan niya, para naman sa pagpoproklama, pagka-canvass ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Ayun yung binasa natin kanina, yung pangalawa. Padala rin po siya dyan. Ngayon, yung bawat entities na to, yung COMELEC, real-time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya nung wala siyang sinabing ganyan, di ba? Nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Okay po. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB, media, majority-minority, hindi siya real-time kaagad. Kala ko ba magpapadala para ma-compare? Di ba? Di ba sabi niya doon sa unang video, magpapadala ng tapos noon magpe-print. So magpe-print ng election returns, 9 yun, bibigyan yung mga tapos magta-transmit na doon. So after ma-transmit, para ma-compare nga nila kung tama yung mga na-transmit o tama yun nandun sa may election returns. Ano yung sinasabi mong yun? Ipaprocess pa. Kasi kinakailangan iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. Wow. Wala siyang sinabing ganyan, ha? Wala siyang sinabing ganyan. Ngayon, ang tingin natin dito, kaya naging nadidelay, baka may hocus-pocus silang ginagawa. Kasi 'di ba ang sabi niya, pagkatapos niyan, isesend lahat 'yan. Wala siyang sinabing madidelay. Wala siyang sinabing ganun. Wala siyang sinabing human readable at wala siyang sinabing machine readable. So, ang sinabi niya, confident pa nga siya. Pagkatapos niyan, mag-transmit na yan ng data doon para ma-compare natin kung ilan yung bumoto. Kung pare-parehas yung boto, ilan bumoto sa'yo. Ano niya nga pa nga, example niya kay Doris, di ba? Kung 100 ba yung bumoto kay Doris, may 100 ba yung bumoto? Alam mo, PPCRB ako. Tapos, NAMFREL, parehas ba yung bumoto sa, parehas ba yung sinend sa atin? Ayun lang ang sinabi niya. Wala siyang sinabing machine readable. Ano yun? Pinapakomplikado mo para maging Kasi pwedeng, pwedeng, halimbawa, kaya pala na-delay kasi pinaprocess pa. Pero sa kanila, real time. Real time kasi pwedeng nakaprogram na. 'Di ba? Ako lang bang nag-iisip nun o kayo rin? Isipin nyo, pwedeng real time na lumalabas na sa kanila yun kasi nakaprogram na. Ngayon, kaya nadidelay kasi ipinaprocess pa para maging pareho doon sa COMELEC na nakaprogram.
Eto mga tumatakbo lang naman sa isip natin to na pwedeng mangyari, ha? Kasi nga, ayan ang ano ang dami yung ang dami yung pinapagulo nyo Lalo ka na George Ang dali-dali, ang simple-simple. Tapos meron ka pang biglang after election to, ha? Nung una, ang dali simple. Okay. Ganito gagawin natin. Pagkatapos, may ipiprinta na yun, makikita nyo na kagad kung sino yung nanalo. Pwede nyo na ipascale sa harap ng ng pintuan ng presinto para alam na kagad kung sino yung nanalo dun sa presinto na yon. Ngayon, magtatransmit sila ng data dyan sa mga sa COMELEC, sa PPCRB, sa NAMPREL, majority, minority, media. Tapos, pwede nilang i-compare kung sino kung ilan yung bumoto sa mga bawat Halimbawa, ayun nga, si Mayor A, si Mayor 1, ang boto niya is 300. Si Mayor, yung sa NAMPREL ba, ang boto ni Mayor A 100. Sa PPCRB ba, ang boto ni Mayor A 100. Kailangan magtugma. So yun. Ang nangyari nga daw dito sa COMELEC is real time. Real time na kung yung sinend ng data ng sa presinto, papasok sa kanila real time. Kaya mababasa mo kagad. Ngayon, ito daw, nagde-delay pa ng I think 15 minutes kung hindi ako nagkakamali. Kasi pinaprocess pa daw. So dun sa delay na 15 minutes na yun, maraming pwedeng mangyari. 'Di ba? Pwedeng mangyari na alimbawa yung nakaprocess o yung nakaprogram sa COMELEC na pumasok, ipaprocess doon, ipaprocess pa bago isend doon sa mga sinasabi niya sa mga server para magtugma doon sa COMELEC. Nagets nyo ba? Ulitin ko yung COMELEC na nakaprogram, yung boto na nakaprogram na sa COMELEC, baka pwedeng, kaya nadidelay, ipaprocess pa para magtugma sila ng parehong nakaprocess. Nagigets nyo ba? Para malabo yung paliwanag ko Hindi. Ganito na lang. Kaya siguro na de-delay, kinokopya pa yung nakaprocess sa COMELEC o yung masasabi nating na naka-program sa COMELEC na boto bago isend dun sa mga server. Yun. Baka ganun. Kaya may delay. Yun yung problema Kasi sa 15 minutes na yun, pwedeng maraming mangyari. Paano nila ma-compare? 'Di ba? Yung sa COMELEC, meron ng resulta. Bago pumasok sa kanila, may delay pa. Within 15 minutes. Matagal yun. Hindi kagaya nung sinasabi niya nung una na pagkatapos nung election, magtatransmit yun sa lahat para ma-compare natin. Tama, di ba? Sa sinasabi niya, para ma-compare natin yung tama yung mga bumoto o yung tama yung boto. Tapos pwede pa mga picturean. At ang isa pang nakakapagtaka dyan, yung hindi daw importante yung nandun sa loob ng machine. Kasi yung importante yung na-transmit. Walang kwenta yung manual counting kung hindi rin i-honor yung nandun sa loob. Di ba? So, kinakailangang iproseso. So, sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So, sa first 15 minutes, ayan ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka mag-delay ng konti. Ayun yung delay. Ayun ang problema, yung delay. Wala ka naman sinabing delay Confident ka pa nga na, pag first time to, na pagkatapos ng magtatransmit kagad yan lahat dyan. Hindi mo nabanggit yan delay na yan. Kasi nga, ipaprocess pa nila para maging human readable. Ipaprocess pa nila para maging tama yung nakaprogram sa COMELEC doon sa i-send sa mga server. Di umano. Diba? Parang ganun Kasi may delay Kailangan meron sila
program para ma-process into human readable data. Okay po. Ngayon, yung media server, dyan kumukuha si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, and so on and so forth na mga media. So bahala na kayo, yung mga nire-representan nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, Ayan na naman. ito No? yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, May delay, no? 15 minutes yung delay. Bakit ganun? may panigbago na naman 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. So, ito total daw. Yun ang nagiging problema. So, problema pa rin pala sa nila. Ano ko ba okay na? First time ka pa nalalaman, sablay ka pala. Kasi yung unang 2, ang problema dyan, yung unang 2 nabilang na. Ngayon, may papasok na 5. So, ang mangyayari, baka mamaya, hindi na ipaliwanag o nagkaroon ng kalituhan, 5, yung una nabilang na plus yung 5 ulit. So magiging 7 na yung bilang. 'Di ba? Imbis na dapat ang pumasok sa susunod na 15 minutes 3 lang. 'Di ba? Tama naman dapat ganoon 'di ba? Pumasok na nga yung 2. Ang sunod na papasok, yung mga natapos na, kung 3 yung natapos, dapat yung 3 lang yung papasok. Bakit sinasama nyo pa yung 2? Ang weirdo kasi, Ito yung mga bagay na... At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin sa second 15 minutes, bakit nagkakaroon ng kaguluhan kung alam nila? yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 Ayun no. Sa kanila daw, sa COMELEC daw, yung 2 daw, okay na. Tapos pag natapos na daw yung 3 na lang daw ipapasa. Hindi daw kagaya nung sa ibang entities, pag napasa yung 2, may sunod daw 5 na yung papasok dun sa mga entities na yon. So nagkakaroon siguro ng kalituhan kung bakit naging ganun. Bakit hindi nyo ginaya sa inyo? Yun ang problema dyan. Bakit hindi nyo tinulad sa inyo na real time? Anong problema? Bakit sa inyo lang real time? Paano natin malalaman kung walang dayaan? 'Di ba? Kasi real time sa inyo. Pagdating dito sa mga entities na to, may delay ng 15 minutes. 'Di ba? Kasi pinaprocess pa daw kuno. Paano natin malalaman kung tama yung naipasok na i-send ng na transmit na data? Kung hindi real time, dapat real time. Parehas dun sa kaya masasabi nating kaduda-duda kasi sa kanila lang ng real time. So pwede nilang kalikutin yun, tapos pag na-process na nila, pwede na nilang isend dito sa mga entities na to. Yun, ang pinakamaanong paliwanag dyan. Pina-process pa nila para maging katugma nung nila ang tawag dyan, yung program nila. Kasi nga naman, pag ginawa mong real time, baka pagpasok sa kanila, nakaprogram na, pagpasok dito iba, yun na, huli na sila dun. Kaya diniling nila ng konti para ma-process muna nila yung boto na magtugma doon sa boto ng COMELEC. Doon sa na-transmit sa COMELEC. Ayan lang naman na nakikita nating problema dito. Sings muli, ang ipapadala sa kanila kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2 dito sa 5, may naunang 2 na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program.
na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis. So, matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Okay. Kung kaya, yung isang entity medyo late nakakapagpakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Yung ibang entities na dahil hindi po nila kaagad nalinis dahil wala silang program na sinasabi natin. Kung kaya, meron pong entities na alas 2 ng madaling araw, naglinis po sila. Naglinis nila, tinanggal nila yung unang 2 na dapat ay wala na sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging nag-uulit at bakit hindi mo yung pinaliwanag noon? Ba't ngayon lang? uulit yung mga naipadala na. Kaya kinakailangang linisin. Kaninang madaling araw, naglinis sila. Naglinis sila matapos namin silang i-call ang attention. Bakit wala kayong program na naglilinis? Kaya po, na-correct nila kaninang madaling araw. Nangangahulugan po, gusto ko ipaliwanag, hindi po COMELEC ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kami nakaprogram na yun. Paano pa kayo maglilinis? Ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real-time ang results galing sa amin. O pwede naman palang maganda nga yung mangyayari sana na real time din yung mga entities na yan. Bakit hindi nyo ginawa? Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL... Kailangan pa may process, may meron pang sinasabi nyo na human readable, machine readable. Bakit hindi na lang ginaya sa inyo na COMELEC na pwede naman pala maging real time? PCRB meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po alam yung majority, minority, pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng COMELEC. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat nagkakalayo. Kaya lang sumobra, sabi 5 milyon, sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing. So yun po yung aking gustong ipaliwanag na wala pong dagdag bawas na nangyayari. Ang pagbabasihan nyo lagi, yung mga kandidato, yung mga political parties, isave nyo yung COMELEC website na Hindi, ito nga yung Okay, kung walang dagdag bawas na nangyari, bakit hindi mo pinapayagan yung manual recounting? Bakit ayaw mo? Para nagbibingi-bingihan ka. 'Di ba? Asa na yung sinasabi mo na pwedeng picturean ng mga watchers yung boto na yan? 'Di ba? Asa na yun? Para manual recount natin yung mga yan. Asa na? Nilalabas namin. Kasi yung COMELEC website, walang interruption yung tuloy-tuloy po yun na nangyayari. Sa kasalukuyan, ang ating pong website ay tumatanggap na ng 98.75%. At yung pong mga entities na ito, sige, kaya mo yan. Media, majority ay tumatanggap din more din. At yung pong 1 point something, yung bayan na yan, ipapadala yan sa PBOC, Provincial Board. Okay. Tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa... napansin niyo po ba na meron... Ito yung sa NAMFREL, Chairperson Silito Averia. May certain number and then as of refreshing, bigla pong medyo nabawasan po. Bigla pong bumaba po yung count. Napansin niyo po ba ito? Tinry niyo din po bang makausap ang COMELEC po tungkol dito? Yung pagpapansin namin yan kagabi, no, mga alas 10 pa, parang merong isang package ng results, no, na ilang porsyento na, tapos yung sumunod medyo bumaba. So nagtataka kami bakit.
sabi ko, sige, imbestigahan natin, tingnan natin ano ba yung nawala, kung meron mang nawala, ano yung nadagdag, kung meron mang nadagdag. Pero definitely, yun nga, nagtataka kami doon. So, pinapag-aralan namin yun sa ngayon, no? Ang aming na-communicate kagabi, nag-issue kami ng isang bulletin kagabi naman, ng mga alas 10, dahil nga yung concern doon sa pag-transmit ng mga, or yung pagtanggap namin ng mga election returns, ano, mula alas 7 yung sa polls close hanggang sa mga alas 8:30 o alas 9, wala kaming natatanggap. Ano nangyari? Kala ko ba 15 minutes lang yung delay? Eto sa Namprel to, Namprel. Kala ko ba 15 minutes lang tapos may delay lang? Bakit 7 mula alas 7 hanggang alas 8 wala silang natatanggap? Ano, paano mo may papaliwanag to, Comelec Chairman George Garcia? Okay, pakinggan natin ulit. O alas 9 hanggang sa mga alas 8:30 o alas... Mali. Mali yata ako. Yung sa polls close hanggang sa mga alas 8:30 o alas 9, wala kaming natatanggap. 2 oras pa lang. Mula ng 7, 8, 9. 2 oras pala silang walang natatanggap. Ano nangyari? Kala ko ba 15 minutes lang? Kasi, di ba, ang sabi 15 minutes. Kasi ipaprocess pa daw. Kasi, di ba, ang tapos natin alas 7. Alas 7 ang tapos ng botohan. So, automatic yan. Pagkatapos ng botohan, magpiprint na daw yan ng 9, tapos itatransmit na. So pagka-transmit, dapat meron daw yung 15 minutes na delay, na gap, kasi ipaprocess pa daw para dun sa yung from machine readable maging human readable. So may delay daw ng konti, ipapasa sa kanila, tsaka nila malalaman, mababasa. So ganun lang yung delay, 15 minutes. Bakit naging 2 oras? Tama ba ako? Alas 8:30 o alas 9, wala kaming natatanggap. Ganun din yung ibang yung mga recipients sa data center 3. Dahil Hindi lang pala Namprel, yung iba rin pala. So from 7, dapat meron na yan sinesend kasi sabi pagkatapos ng magpiprint na daw yan at magsisenda ng magta-transmit na ng data. So ipaprocess ng 15 minutes, sabi nila, ganon. Dapat papasok na agad yan dun sa nila, sa server. Bakit tumagal ng ganon? ang Hindi lang daw Namprel, meron daw ibang pala. na set, no? Kapag after ng first transmission, ay every 15 minutes ma-update yung iba't ibang grupo, no? Nandiyan na yung dominant majority, dominant minority. Oh, yun daw. Yun yung sinasabi ni yung dalawang Citizens Arms, kami at saka yung PPCRB. Gayon din sa media, no? So, yung mga panahon na yun, nagtataka kami bakit walang pumapasok. So, hindi lang pala sila. Halos lahat. Ang sabi nito ni ni Lito Aberia. Anyway, ang sabi niya, 'di ba? Ang paliwanag nga, 'di ba, 15 minutes lang ipaprocess, tapos every 15 minutes magre-reset, mag-update, may papasok ulit. Pero ang naging problema daw from 7, 8 hanggang 9 wala daw pumapasok, kaya nagtataka daw sila. Ngayon, ulitin natin. Kapag after ng first transmission, ay every 15 minutes ma-update. Okay, ulitin muna natin ang sa data center 3. Dahil yung alas 8:30, alas 7, yung sa polls close, hanggang sa mga alas 8:30 o alas 9, wala kaming natatanggap. Wala. Ganun din yung ibang yung mga recipients sa data center 3. Dahil ang expectation na set, no? Kapag after ng first transmission, ay every 15 minutes ma-update yung iba't ibang grupo, no? Nandiyan na yung
dominant majority, dominant minority. Yun yung sinasabi ni every 15 minutes mag-a-update daw yung iba't ibang server, yung mga entities, iba't ibang entities. Every 15 minutes mag-a-update yung mga sinesend. Kasi nga may pumapasok, 15 minutes, update ulit, may pumapasok. So ganun dapat, every 15 minutes mag-a-update. Ang nangyari, from 7 daw hanggang 9, wala daw pumapasok. Kaya nagtataka sila. So paano mo maipapaliwanag to, Comelec Chairman? Authority, yung dalawang Citizens Arms, kami at saka yung PPCRD. Ay, ganyan Gayon din sa media. No? So, yung mga panahon na yun, nagtataka kami bakit walang pumapasok. So, yun yung in-address namin doon sa aming bulletin number 3 kagabi at hinihingian namin ng explanation ng COMELEC. May explanation ba? Nangyari yun. At magbibigay ba sila ng paliwanag sa inyo? Ano naman ang sinabi ng COMELEC tungkol dito? Hindi lang yata ito yung kagabi. In fact, kanina madaling araw, meron ding mga discrepancies doon sa mga naunang reports. May mga bilang na medyo bumaba, na dapat mas mataas na yung bilang given na nangyari ito kanina mga madaling araw. So, ano ang balak na... Pag madaling araw talaga, merong hokus po. Diyan talaga nababago yung mga boto pag madaling araw. Dito, paano ba ito maidadala o maibibigay sa pansin ng Commission on Elections sa ngayon? At titingnan namin yan, yung mga analyst namin, para makita ano ba yung dahilan, kung bakit nangyari nga yung tila bumagsak na bilang. Wala pa kaming conclusion. Hindi kami makapag-draw pa ng conclusion kung ano yung nangyari, anong dahilan, dahil hindi kailangan maimbestigahan pa ng malalaman yung mga analyst. Pero ganun din, kung ano yung makita namin, i-report namin sa COMELEC at hihingian namin ng paliwanag bakit nangyari yun. Okay. So, ayun na lang. Hanggang dyan lang tayo. Ano nangyari? Diba, pinagmamalaki niya na, diba, nung unang video niya, yung unang paliwanag niya, yung before election, sabi niya, after nitong send yung natin, yung after nung botohan, magpiprint ng 9, tapos mag-send ng data, magta-transmit ng data para dun sa mga sa mga entities na yon, COMELEC, yan sila. At wala siyang sinasabing every 15 minutes mag-update, o kaya wala siyang sinasabi na from human readable, machine readable to human readable. Wala siyang sinasabing ganun. Ewan ko, yung mga election returns na sinasabi na yon, kung yun din ba ay kailangan i-process o kasi ang sabi niya, pag nakikita mo kagad kung sino ang nanalo ipapaskill mo kagad doon. Ngayon, ang isa pang problema, yung picture, 'di ba, kailangan picturean daw para magkaroon tayo ng manual recount. Malalaman natin. Tapos, ang isa pang problema dito, yung hindi daw importante yung nasa loob ng machine, ang importante daw yung na-transmit. Kasi yun daw ang magiging basihan para sa proclamation. At tapos na nga ang proclamation, mga kababayan, tapos na, wala na tayong magagawa dyan. Tapos, after election, nagkaroon na nga ng problema, ayan na, yung may sinasabi na siyang machine readable, ipaprocess to human readable, may delay ng 15 minutes, every 15 minutes, mayroong update. So yun nga yun. Tapos kailangan daw meron pa paglilinis, meron pang program na maglilinis nung kasi nga madodoble yung send nung machine, o yung pag-transmit nung data madodoble. Pero sila daw real time. Okay. Ngayon, etong NAMFREL, ang sabi naman ng NAMFREL bakit daw from 7, 8 hanggang 9 wala pa silang natatanggap
hindi lang daw sila, pati daw yung yung ibang entities wala pang natatanggap. Anong nangyari? Kala ko ba 15 minutes? Natagalang i-process? Ganon? Natagalang kalikutin? Natagalang imanipula? Ganon? Kaya bago nyo na isend? Naman. Sir naman. Baka pwede nyong ipaliwanag to. O kaya, wala na tayong magagawa kung yan naiproklama na. Ang kailangan na lang natin ngayon, manual recounting. Ang problema, nasa na yung mga sinasabi mo na pwedeng picturean para maitali yung mga na-send, na-transmit na data at yung mga manual na nandun sa balota. Nasa na? Ayan ang mga problema natin ngayon. Eto, tinatalakay natin to o dinidiscuss natin to hindi para manalo o yung sabihin na natin kasi gusto nating manalo si Pastor Kibuloy. Maraming gustong manalo dyan. Yung mga Duterte 7, gusto nating manalo. Hindi yun dahil gusto natin. Ang ganda nga ng sabi ni Pastor Kibuloy kahit anong mangyari, manalo man ako o matalo, hindi na ako uupo ng senador. Kung sino yan nandyan, gusto nyo na proklama, okay na yan. Andyan na yan Ang gusto lang nating mangyari magkaroon tayo ng tiwala o mawala yung pagdududa natin dito sa COMELEC. Yun lang naman. Kasi hindi lang naman kami yan Hindi lang naman ang Duterte nang sumisigaw niyan Hindi lang Banateros kundi taong bayan. Marami Meron nga dyan si ate ang binoto niya lang daw si Pastor Kibuloy. Ang lumabas si Tulpo. Diba? Mismo ngang si Raul Lambino diba? Na experience niya na pagboto niya iba yung lumabas. Tapos ang palusot nito ni Garcia, baka nakalimutan lang daw. Pwede ba yun? So mga kababayan, ito lang ang gusto nating mangyari. Magkaroon tayo ng masabi natin, mawala yung pagdududa natin dito sa mga nangyari na to, dito sa kasablayan na to, kasi makaka-apekto to sa 2028 election. So ito na yon. Trial na to, yung ginawa nila para preparation na to para dun sa 2028 election na madaya nila. Baka madaya nila. Ano? Kasi kung walang sablay diyan, walang magrereklamo diyan. 'Di ba? At isa pa, hindi lang yung mismong server, yung mismong entities na kailangan makatanggap ng data miski sila nagdududa sa nangyari. Kasi nga dapat from 7 dapat 15 minutes delay, 15 minutes mag-a-update na mag-a-update. Ang nangyari, wala daw silang natatanggap. Paano yan? Yan ang malaking problema ngayon. Di natin alam kung paano na tayo magtitiwala ngayon sa COMELEC. Malamang kailangan mo nang umalis dyan, COMELEC Chairman George Garcia. Kasi ang daming sablay Kung palagi na lang palusot, kung palagi na lang ganyan, wala na talagang, baka wala nang bumoto. Hindi marami tayong magagalaw pag nagkaroon tayo ng pag binalik natin yung manual voting. Maraming magagalaw ang constitution, kailangan ng batas diyan, pagdinig pa yan. Etong 3 years na to, medyo magiging madugo to para to dun sa 2028 election. Kaya nga medyo maraming mainit ngayon kasi nga midterm election tapos nangyayari tong mga ganito. So preparation, itong nakikita nga nung ilan, preparation to para sa 2028 na madugas nila. Ewan ko sa'yo, George Garcia, sana magkaroon ka ng ewan ko.
Sabi naman nila, okay naman, mabait naman daw to eh. Pero bakit, hindi mawawala ang pagdududa ng mga Pilipino kung ang puro sagot mo ay puro palusot. Kailangan namin kailangan namin makita yung totoo o yung masasabi natin na solid na ebidensya na wala talaga nangyaring dayaan. 'Di ba? At saka ang problema lang dito yung mga masasabi mo yung sa mga lokal, okay naman eh, wala naman nagiging problema eh. Pero pagdating dito sa senatorial, naku po. Ang daming Tsaka mga biruin mo naman sa abroad panalo ang Duterte tapos dito medyo alanganin. Anyway, hintayin natin yung mga susunod na dito, hakbang dito ni Comelec chairman. Ano kaya mangyayari? Pero wala na tayong magagawa. Ang gawin na lang natin, i-push natin to. Hindi tayo tatahimik sa patungkol dito. Nagkaroon na nga tayo. At tsaka yung mga iba dyan, yung excuse me. Yung iba dyan, yan dati, di ba? Sigaw sila ng sigaw na na si Marcos dinaya daw, na yung si Lenny daw, kaya nanalo si Lenny kasi dinaya si Marcos. Ngayon, si Marcos, si Amy, nakapasok, tahimik na sila. Sana naman wag tayong ganon. Wala nang nakaupo na talaga yan, wala na tayong magagawa dyan. Ang gusto na lang nating mangyari dito, ipaglaban natin yung katotohanan kasi nga, malabo yung paliwanag nila eh. Malabo yung nangyayari eh. Ang daming sablay eh. So, paano na tayo sa susunod? Sa 2028? Paano na lang? Hayaan na lang natin to? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng hayaan to kasi pag hinayaan lang natin to ng ganun-ganun na lang, wala na tayong mangyayari. Pera-pera na lang para manalo ka sa boto. Di ba? Ang pag panalo mo na lang sa boto, pag marami kang pera, ay pwede ka nang manalo. So, pag nanalo ka at naggumastos ka ng malaki, babawiin mo yun, syempre. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At yung nabanggit ko nga kanina na yung about sa ating mga masasabi nating yun? Magkakaroon tayo ng charity work. Kumbaga, tatry natin. Kasi pag-aaralan pa natin kung paano natin sisimulan yan. At syempre, yung i-email nyo sa akin yung family. Syempre, baka mamaya, yung tropa nyo lang yan o kakilala nyo. Basta, kailangan makita ko yung family talaga na yun na hindi talaga na mahirap. Kasi, kaya nga tayo gagawa ng ganun para sa mga mahihirap. Baka mamaya, nagpapanggap lang yung iba. Kawawa naman yung mga hindi natin mabibigyan. And gawin natin yan siguro twice a month. Tapos i-vlog natin para makita nyong lahat na talagang yung tulong nakakarating dun sa sa mga Pilipino o sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong. Konting tulong lang naman. Hindi naman natin yan. Ibibideo lang natin para makita nyo. Okay? At ulit, hindi tayo manghihingi ng kahit magkano, kahit na kahit 5 hindi tayo manghihingi. Pag may nanghingi sa inyo na pangalan ko, hindi ako yun. Okay? Wala tayong hihingiin. Sariling pera natin yun. Sa bulsa natin manggagaling. Para lang kahit papano maibalik natin yung mga blessings na natatanggap natin, maibalik natin sa iba. Maibigay natin, ma-share natin sa iba. Kasi pag may blessings, share your blessings, di ba? Yun lang yun. Yun lang naman ang gusto nating mangyari. At tulungan niyo ako mga kababayan kasi hindi ko to kaya ng ako lang. Kailangan ko kayo, yung mga subscriber natin, yung mga naniniwala sa atin at yung mga Pilipinong gusto tayong tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong niyo financial. Ang kailangan tulong niyo support. Dito lang, suportahan niyo yung channel natin at yun nga, like lang tapos share lang tayo ng videos.
Kung naniniwala kayo sa mga pinaglalaban natin, ganun lang naman. Wala tayong hihingiing na kahit magkano sa inyo, wala. Ay, hindi. Pwede siguro dun sa alam mo yung super chat, kung hindi ako nagkakamali. Pero wala pang kita tong natin eh. Wala pang kita tong YouTube natin sa ngayon eh. Dahil nga naka-post. So, bali, by June, itatry natin June, May, June. Basta, mga kalagitnaan ng June o katapusan ng June. Basta, gagawin natin yan. Baka sa June 1 maglapag ko na yung email ko diyan para masimulan na natin yung ating programa para sa mga Pilipinong may hirap at makatulong tayo kahit papaano kasi kahit simpleng tulong lang yan at makatulong tayo kahit isang pamilya, isang buwan, dalawang pamilya sa isang buwan, malaking bagay na yun sa mga Pilipino natin na nahihirapan. So, meron naman tayong konting kinikita, mag-share din tayo ng blessing sa iba. Hindi tayo mayaman, hindi tayo mapera, mahalaga makapag-share tayo kahit papaano. Yung kaya lang natin. Yan, ganyan ang mga banateros, di ba? Yan ang banat ng banat. Anyway, maraming salamat sa inyo mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits po ulit tayo next time. Bye-bye.